Hello mga ma'am, si madam. Sinong nagsabing hindi kayang sumabay ng mga gaya ni Nanay Liza? Umaabot ang bentahan niya hanggang dito sa social media. Pili-pili na kayo sa mga kulay ng scrunchies namin mga ma'am. Paano kung sa pagkain mo sa isang restaurant? Ba't ganito yung kanin nyo? Pilaw pa. Popost ko kayo sa Facebook. Ito ang mainit na pinag-usapan kamakailan. Hindi ako nakikipagbiruan dito. From simpleng yaya to ilirang ina. Promise ko sa'yo na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan kasi hindi mo din talaga ako iniwan. Let's go! Mula 2021 hanggang ngayong 2025, si Joel nagsilbing tatay at nanay sa kanyang 3 anak. Huwag kayong mag-alala, dito lang palagi si tatay. Gagawin ko lahat para sa kanila na kahit ako na lang, gagawin ko ng paraan para mapalaki sila ng maayos. Feel Good Saturday na ngayong Sabado. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Aanhin mo pa raw ang ponytail na libo-libo ang halaga kung ang ponytails ni Lola ay nasa 15 pesos lang. Naging usap-usapan sa social media, scrunchie o ponytail, nagkakahalaga ng libo-libong piso? Yung gusto mo suportahan yung local brand kasi yung local brand mas mahal pa sa branded. Diyos ko, ganyan na ganyan yung handmade scrunchies sa amin eh. Pulido din ang pagkakagawa, tig 45 each lang. Kayo mga kapuso, hanggang magkano ang kaya nyong ibayad pambili ng panali ng buhok? 10 pesos. 15 to 20 pesos po. Sagad na po yung 20 pesos. Kung go-to style mo ang ponytail, sagot ka ng lola na ito. Hello mga ma'am, si madam. Ito na yung bagong gawa kong design. Mula sa iba't ibang kulay ng scrunchie hanggang sa headband na may pearls, pili na ng size at design. Pero ang good news, hindi ka raw mamumulubi rito dahil ang starting price, 15 pesos lang. Pwedeng panregalo sa inyong mga inaanak. Ang may likha ng mga panali na ito, ang 81-year-old na si Nanay Liza Belza mula Lipa, Batangas. Ang kanyang maliit na business, huwag nyo raw ismulin. Kahit pa 15-15 raw kasi, maganda naman ang pagkakatahi. Pero ang panalong strategy raw talaga ni Lola. Nanay, naka-live na po kayo. Hello mga ma'am, si madam. Umaabot ang bentahan niya hanggang dito sa social media. In si Lola. Ayan, pili-pili na kayo sa mga kulay ng scrunchies namin mga mamsi at mag-order na kayo. Yes. Napakalaking bagay para sa akin, lalo na yung pag-live ko sa TikTok. Nakaka-support din sa aking maintenance, sa aking arthritis at sa aking high blood. Pang-apat si Nanay Liza sa 11 magkakapatid at nang magdalaga, hinikayat siya ng kanyang ama na mag-aral manahi. Nung nag-aral ako ng elementary, tigas ang ulo ko, huminto ako. Pinipilit sa akin ng tatay ko na pag huminto ka, mag-aral ka na lang ng dressmaking. Hindi ko talaga hilig yun. Laking pasasalamat na nga lang daw niya at nakinig siya sa kanyang ama. Pinasa ko pa sa mga anak ko. Hanggang ngayon naalala ko talaga tatay ko. Hindi ko talaga makakalimutan. Ang pananahi, nakatahi na nga raw sa pagkatao ni Nanay Liza. Maski noong magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Kasi nga yung work ng papa namin is, minsan okay yung kita, minsan hindi. Ang ginagawa ng nanay, kung medyo kapos, siya yung gumagawa ng paraan. Hindi siya yung magmumukmuk lang. Magbebenta, mananahi, magre-repair para makaprovide sa amin, magkakapatid. Nagpalipat-lipat na nga rin daw sila ng tirahan at kung minsan, kinakailangan pang mangutang. Ang ginagawa namin is lumilipat-lipat kami ng lugar, tumira kami sa Las Piñas, sa Taytay, Novaliches, hanggang napunta kami sa Quezon City. Pero sa kanyang sipag at tiyaga, dala-dala ang mga sinulid at karayom, napalaki nilang mag-asawa ang 5 mga anak at naitaguyod ang kanilang pamilya. Dahil sa pananahi ni nanay, naturuan niya rin ako na manahi. Kung si nanay, thankful siya sa tatay niya dahil pinush siya na manahi. Ako super thankful din ako kay nanay dahil sa kanya is nagkaroon ako ng hanap buhay. Kinalaunan, nakabili rin sila ng bahay kung saan tumira sila ng 2 dekada. Nung nakaipon-ipon ako ng pera mga mamsi, nakakuha ako ng hulugan na bahay. Sobrang saya. Iba pa din pala kapag sarili niyo na yung bahay. Pero ika nga,
ang pagsubok nakatahirin sa buhay ng tao. Taong 2013 nang pumanaw ang asawa ni Nanay Liza. Dahil may kanya-kanya ng pamilya ang mga anak, nagdesisyon siya na ibenta ang bahay at lumipat malapit sa bahay ng mga anak. Ang pananahi, parang kasama ko na sa buhay. Nandiyan parati yung mga gamit ko. Parati kong kasama sa araw-araw. Nasaksihan niya rin ang pagiging business-minded ng mga apo na nagbebenta raw online ng kung ano-ano. Dahil na nga rito, nagkaroon si Lola ng inspirasyon na manahin ng scrunchie. Ang sabi ng aking mga apo ko, Nanay, marunong ka ba gumawa ng scrunchie? Igawa mo kami pang-freebie kaysa bumili kami sa iba. Inaalok niya mga kasamahan niya na order na kayo kay Nanay ng mga scrunchies. Maraming order sa akin noon na direkta. Dahil sa dami ng mga customer, iginawa na rin siya ng mga anak ng sariling social media account. Kung saan siya nagla-live selling, ha? Mayroon din tayong headband mga mamsit, pambata. Yan. Bagay na bagay ito sa inyong mga anak. Masaya ako pang makipag-usap makipag-ano doon sa mga followers. Ang ganda mo, Nanay. Nalumlog ko naman, hindi naman. Eto na nga at si Nanay Liza may ongoing panali production. Ito na yung sukat ng large, 28 by 4. Tahiin ang gilid. I-roll mo yung kabila lang. Kaya ang isa lang ang tatahiin parang madukot ang kabila. Pagkatapos nito ay baliktarin at tuhugan ng garter. I-close na yung maliit na butas. Kailangan gilid na gilid ang tahi. Yan. Ito na yung finished products. Dahil pasukan na naman, mabenta na naman daw ang mga panali niya. Eto na nga at ready na raw mag-mine ang mga buena mano niyang customer. Uy! OMG! Ang cute nito na! Walang iba, kundi ang girls ng youth-oriented drama series na Maka. Grabe yung hair, ang haba. Huwag ka na kasing magpaasa. Mamili ka na. Sino sa kanila? Wala nga. Okay, wala. Bakit nga ba must-have ang scrunchie sa eskwela? Nagiging importante na may dala kang ipit sa school kasi pag pinawisan ka, syempre itatali mo yung mahabang buhok para laging fresh. Para na, syempre, neat and clean. Ako minsan yung style. Style lang, something different naman kapag from new guy. Iba yung ba talaga kasi mainit sa Philippines eh. So, ayoko yung nagdidikit-dikit dito yung hair ko. So, dapat naka-hair up pag mainit. Ang mga na-check out na panali, irarampa na nila. Sa dami ng mga negosyante ngayon at sa higpit ng kompetisyon. Hello mga mamsi, madam. Sinong nagsabing hindi kayang sumabay ng mga gaya ni Nanay Liza? Talaga namang wala kayo sa lola ko. May malasakit pa kaya tayo sa kapwa o deadman na? Alamin sa ating susunod na eksperimento. Tagal ng serving mo. Paano kung sa pagkain mo sa isang restaurant, hindi ka nasarapan? Ipagbibigay alam mo ba ito sa staff ng kainan? O isa sa publiko ang inyong negatibong karanasan? Ito ang mainit na pinag-usapan kamakailan ng isang vlogger ang gumawa ng food review sa isang kainan at brutal na sinabing ang lahat ng inorder niyang pagkain hindi raw masarap. Ano ba naman to, kuya? Yung kanin, no? Hindi namin makain-kain kasi tignan nyo, hilaw pa. Popost namin sa ano nyo to. Ang gaganda ng reviews nyo tapos ganito ipapakain sa amin. Hanggang saan nga ba ang limitasyon ng ating karapatan bilang customer? Ito ang hugot ng aming social experiment ngayong Sabado. Ang kasabot nating sina Joan at Anthony ang kunwaring hindi masasarapan sa pagkain. Habang ang sasalo sa pang-uokray ang kasabot nating server na si Michael. Palitan na lang po namin, ma'am, sir, okay. At si Jennifer na staff mismo ng kainan. Simulan na ang aktingan. Ba't ganito yung kanin nyo? Parang hilaw. Kanina pa to, hindi ko makain-kain kasi hilaw.
Kakaluto, hindi nga makain. Ang tigas, silaw pa. Pakiayos naman ng service nyo. Ang ganda-ganda ng mga feedback nyo, tas ganito. Hindi na nagpapigil itong aming kasabwat at hinanap na ang in-charge sa restaurant. Actually, kanina pa kami nandito. Hindi namin makain kasi hilaw talaga. Dito na nakuha ang atensyon ng ating mga target. Pinapansin nyo, hindi namin ginagalaw. Kasi hilaw pa yung kanin. Hindi na kayang palitan yan, ate. At napapa-facepalm na. Nakaka-disappoint, promise. Nakaka-disappoint. Popost ko kayo sa Facebook. Awat na muna bago magkainitan. It's time to reveal our camera. Kasi nakita ko siya kanina. Ang sarap lang ng pagkain nila. Tapos, nung kalagitnaan na, bigla siya nagreklamo na yung food. Dapat, unang subo mo pa lang, alam mo na hindi mo type yung kanin, dapat nag-react ka na. Diba? Pinulsahan din namin ang ibang kasama sa mesa. Ginagamit niya lang din yun para, mag-trending siya. Yung hindi masarap, siguro sa panglasa ko na hindi ko na kailangang lapitan kasi baka sa iba masarap. Para sa susunod na eksena, ang ating target, ang mga bagets na ito na nagsasalo-salo rin sa pagkain. Handa na ang ating mga artista. I-roll yun na natin ang camera. Picture niya sa Facebook kung gaganda ng review tapos ganito lang kalaki. Unti-unti nang umiinit ang mga eksena. Kahit ilibre ko na lang sa inyo, wala talaga siyang lasa. Hindi ako nakikipagbiruan dito. Habang nagre-reklamo ang ating kasabwat, tumataas naman ang kilay ng mga nakikinig. Sa Facebook, manlaki niyan. Dito, liit. Ano yan? Paano yan? Dapat to. Iba yung sa personal tsaka yung saan. Dito na tila pumanting ang tenga ng ating mga target. Hindi na tayo aabot sa pagpo-post sa social media. Cut na ang eksena. Yun nga, parang kaming dalawa, ano yun? Ba't nagkakagulo si ate? Parang yun. Sabi niya matabang. Pero masarap talaga. Hindi dapat na masyadong ganun kagad yung reactive kagad na ganun. Pwede naman na pag-usapan ng maayos. Pinulsa na rin namin ang mga customer patungkol sa inspirasyon ng aming social experiment. I don't side with anyone po, pero I think that she could have addressed the matter in a better way. Like, talk to the manager first or before posting on social media. Wala naman akong problem na sa pag-voice out nung nakatikim. Kasi siguro own preference niya nga yun na baka totoo talaga na hindi niya nagustuhan yung food. Pero siguro yung reaction niya din, sana ninerecho na lang sa kanila instead of voicing it out sa social media. Samantala, dumepensa ang kainan sa nasabing vlogger at sinabing may kanya-kanya namang panlasa ang mga customer. At ang kritisismo, sana raw ay pinarating sa kanila ng may respeto. Ang dalawang panig, hindi na nagpaunlak ng interview sa Good News. Sa mga ganitong sitwasyon, ano kaya ang masasabi ng batas? We have the right to express ourselves. Yung freedom of expression, kumbaga, and freedom of the press. But we all have to remember that these rights are actually not absolute. So meron na tayong tinatawag na cyber libel. Kasi nga, the policy behind the creation of this law is that nasa age of technology na tayo na all individuals or businesses are very vulnerable to these digital attacks. Be careful on how they frame or how they critique a business, especially for someone with a lot of followers. Lahat tayo, malayang magsabi ng ating hinaing. Sa Facebook, manlaki niyan. Dito, liit. Pero tandaan natin mga kapuso, ang ating boses may kaakibat na responsibilidad din. Ano mang lalabas sa ating bibig, Post na natin sa Facebook ka para makabawi. Huwag niyo nang palitan. Sirano. dapat may respeto at malasakit. Ang nakilala naming yaya dapat mag-aalaga lang ng bata. Pero paano nangyari na siya na ang tumayo nitong ina? Paano kung ang iyong mga magulang na nasa malayo hindi ka na nabalikan? At ang kinagisnan mong ina, hindi ka pamilya o kamag-anak, kundi si yaya. Para po sa akin, mahal ko po talaga si Nanay Inday.
Kasi siya na po yung tumayong nanay ko po talaga. Since nung bata pa po ako, 1-year-old, siya na po yung nag-alaga sa akin. Alamin ang kwento ng pagmamahal at sakripisyo ng isang yaya turned mama sa kanyang alaga. Oo, salamat lang. Ang 32 taong gulang na si Dennis, iflinek sa social media ang kanyang yaya Inday na kasama na niya sa loob ng 3 dekada. Pagsugod na ko, nagkuan siya, nag-alaga ko sa iya. Ako ang nag-atiman sa iya, magtimplang didi, magluto siyang pagkaon, hantod nag-school siya. Wala na raw sa bokabularyo nilang dalawa ang salitang yaya. Ang turing daw kasi nila sa isa't isa, parang tunay na mag-ina. Marami tuloy ang naiyak at relate na relate. I cried reading these, my eyes. Sobrang nakaka-touch. Mama Inday, pray ko maging masaya ka palagi at maging malusog. Maaga raw nawalay noon si Dennis sa kanyang tunay na ina. Yung biological mom ko po, umalis po siya, nag-abroad siya para po mataguyod yung family namin. Ang kanya namang ama, nasa malayo rin. Nung lumaki po ako, yung tatay ko po nag-aral din siya bilang pulis. So hindi ko din po siya masyadong nakakasama. Mulang araw noon, kinarir na ni Yaya Inday ang pag-aalaga kay Dennis. Si Dennis, bata, buutan na siya. Wala gud ko na problema kay. Dahil wala ang mga magulang, si Yaya Inday na ang tumayong gabay ni Dennis mula pagkabata. Si Mama Inday bilang isang nanay, hindi siya mahigpit. Ni kailanman hindi ko po naranasan na napalo. Siya po yung tipo ng nanay na pinapaintindi niya sa akin kung bakit kailangan ko itong gawin, kung bakit hindi ko pwedeng gawin to. Pero sa murang edad, si Dennis dumaan na sa matinding pagsubok nang ang kanyang ama at ina nagdesisyong maghiwalay. Hindi po talaga naging madali yung times na naghiwalay po yung parents ko. Kasi nung naghiwalay po sila, parang pakiramdam ko po, saan po ako pupunta? Kasi yung nanay ko po may sariling pamilya, yung tatay ko po may sarili na din pong family. Dahil sa hiwalayan, ang pangangalaga raw sa kanilang anak, napunta sa lolo ng bata. Lahat po ng pagkukulang sa buhay ko, na pagmamahal mula po sa parents ko, napuna naman po lahat ng ni Nanay Inday at saka ng lolo ko. Pero minsan pa raw nagbiro ang tadhana sa buhay nila. Nang ang lolo ni Dennis pumanaw noong 2013. Nung namatay po yung lolo ko, akala ko po talaga parang end of the world na yun. Parang paano kami? Dahil wala na ang mga amo, si Yaya Inday, end of contract na rin daw. Pero imbis na humanap ng ibang mapapasukan, si Yaya piniling manatili sa tabi ni Dennis. Kahit pa raw ang kanyang serbisyo, walang sweldo. Tinanong po siya nung parang family member namin na hindi ka pa ba aalis, ganyan kasi wala nang mabibigay na sahod. Sabi niya hindi daw, gusto niya daw makita akong graduate ng college. May 2 anak daw talaga si Inday. Pero dahil malalaki na sila, naintindihan naman daw nila ang pagnanais ng ina na samahan si Dennis. Maluoy naman po ko sa iya mo, biya ko kay siya naman ko isa sa balay. Wala na iyang lolo, kami na lang. Wala ko ato nakauli. Imbes na sahuran bilang yaya, si Mama Inday, niyakap na ang pagiging ina at siyang sumuporta sa pag-aaral ng kanyang alaga turned anak. Rumarakit po siya sa mga kapitbahay para may pangkain po kaming dalawa. So yung ginagawa niya po talaga, parang nanay na talaga na nagtataguyod ng mga anak. At dahil sa tibay ng loob at dedikasyon ni Mama Inday, si Dennis nakapagtapos na rin ang pag-aaral. Order for Shin! Sa kasalukuyan, may trabaho at maayos na ang buhay ni Dennis. Nalipay, kaya nakahuman magid siya. Sobrang saya ko din po kasi pakiramdam ko eto na po yung pagkakataon ko na makapag-give back po sa sacrifices ni Mama Inday, sa love po na binibigay niya sa akin. I feel really blessed. Nabibigay ko na po yung mga gusto ni Mama Inday. Bilang pasasalamat sa wagas na pagmamahal ni Mama Inday kay Dennis, isang munting sorpresa ang kanyang inihanda para sa pinakamamahal na Mama Inday. Kay flowers, ma! Salamat. Paborito na kong pink. Happy ka, ma? Happy. Nagampo ko, tagaan siya o
grasya, matupad niya iyang pangarap. Mintras nga naapa ko, makita na ko kung unsa ang akong gibuhat siya. Unsa nga ako pag-atiman siya. Basta kaya pa nako siya nga makita nako ang iyang gibuhaton nga naa makakita ko sa iyang work niya. Magserbe lang gyapon ko sa ila. Ma, I hope na kahit sa dami ng pinagdaanan natin, ngayon na nakaluwag-luwag na tayo, I hope you're happy and proud ka sa akin. And promise ko sa'yo na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan kasi hindi mo din talaga ako iniwan. Ika nga, sa buhay, hindi mo mapipili ang iyong magulang. Pero ang taong nagmamahal at nagmamalasakit, kusa kang pipiliin at habang buhay, mananatili. Sa likod ng pagod at responsibilidad, gaano nga ba kasarap sa puso ang maging isang haligi ng tahanan? Pag nakikita mo ang kompletong pamilya ko, masaya ako. Masarap maging tatay pagka nagagampan ng mga tungkulin mo sa mga anak mo. Pero paano kung ang responsibilidad na ito mag-isa mong haharapin? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi triplets na anak ang sabay-sabay mong palalakihin ng mag-isa. Kakayanin mo ba? Wait lang. Baba ka na. Kasi bunso naman. Baba ka na. May point na talagang parang napanghihinaan ka talaga ng loob. 2021, nang nag-trending ang post na ito ni Joel. Ang panawagan niya noon, tulong para sa breast milk ng kanyang triplets. Ang dapat kasing masaya at kompletong pamilya na meron sila, nauwi sa trahedya. Nang ang asawa niya at ina ng triplets nilang anak, binawian ng buhay pagkatapos niyang manganak. ...2021 nang ikinasal sina Joel at April. Kasabay din ito ang pagbubuntis ni April. Pero hindi raw ito naging madali. Lalo pa at ang dinadala niyang sanggol, triplets pala. Pero kasabay ng pagbubuntis, si April nagkaroon ng sakit sa puso at tubig sa baga dulot ng pneumonia. One day after giving birth po sa mga anak namin, nabukasan po, binawian din po ng buhay yung asawa ko. Nagkaroon po ng komplikasyon po sa kanyang panganak, kaya yun maaga po siyang kinuha sa amin. Triple man daw ang sakit sa pagkamatay ng asawa. Ipinagpapasalamat daw niya na ang 3 sanggol, buhay na nailuwal. Katulad ng kanyang mga anak, si Joel maaga rin daw pinagkaitan ng pagkakataong makasama ang kanilang magulang. Ang kanyang tatay maagang binawian ng buhay, samantalang ang kanyang ina, iniwan naman sila. Yung tatay Owen nila na laging umiiyak pag nami-miss yung nanay April nila. Ngayon po, ini-enjoy ko na lang po yung buhay namin sa pagpapalaki sa kanila. Kaya pangako niya, hindi niya hahayaang maranasan din ito ng kanyang mga anak. Kaya naman si Joel, ginawa ang lahat para maitaguyod ang pag-aalaga sa kanyang triplets. Katuwang ang mga manugang mula sa pangungulekta ng donasyong breast milk, pagpapalit ng diaper, hanggang sa paghehele sa kanila sa pagtulog. Yung time po na yun talaga, wala akong ibang malapitan. Nag-decide po akong mag-post na kung sinong willing mag-donate. Then ayun po, nakakatuwa po na gano'n, maraming nag-response. Bukod po sa breast milk na binigay nila sa mga bata, nagbigay rin po ng tulong pinansyal. Mula 2021 hanggang ngayong 2025, si Joel nagsilbing tatay at nanay sa kanyang 3 anak. Pag-amin ni Joel, hindi raw ito naging madali. May point na talagang parang napanghihinaan ka talaga ng loob. Kasi mahal na mahal ko po yung asawa ko. Kaya buhay niya po yung naging kapalit dito. Kaya bilang pagmamahal po sa kanya, ito na lang yung tanging magagawa ko para sa kanya. Yung mahalin, alagaan at ingatan yung mga anak namin. Huwag kayong mag-alala na, andito lang palagi si tatay. Sinasabihan ko po talaga sila na gagawin ko lahat para sa kanila, na kahit ako na lang,
gagawin ko ng paraan para mapalaki sila ng maayos. 4 na taon man ng pagtsatsaga at pagsasakripisyo ang pinagdaanan ni Joel, napapawi naman daw ito sa tuwing nakikita niya ang mga anak. Lalo pa at pakiramdam daw niya, parang kasakasama pa rin niya ang asawa. Sobrang lalambing po ng mga bata. Sobrang talagang yung makita mo silang sumasalubong sa'yo habang papauwi ka sa galing trabaho. Kaya naman kahit mahirap, si Joel patuloy na lumalaban. Ang pagtatrabaho niya raw bilang factory worker at pagva-vlog ng buhay nilang mag-aama ang tumutulong para mairaos ang kanilang pang-araw-araw. At ang good news pa, ngayon ng araw Hunyo, ang kanyang mga chikiting na dating inihihingi lang niya ng breast milk noon, mag-aaral na ng nursery ngayon. Let's go? Saan tayo mapunta? At dahil na nga excited na si Joel, maaga rin daw niya itong binilhan ng gamit sa eskwela. Saludo kami sa pagiging mabuti mong tatay, Joel. At dahil dyan, deserve ng 3 sorpresa ang tatay na nagpalaki ng 3 prinsesa. Dala-dala ng mga anak niyang sina Gia, JC at Jaswy. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Wow! Ay, may gatas na kayo, oh. Grocery para sa buong pamilya. Ano sasabihin? Thank you po. Ay, anak, oh. Wow! Ang ikalawang sorpresa, regalo para kay tatay na magagamit niya sa pagpasok sa trabaho. Meron din para sa akin. Thank you po. At ang huling sorpresa, mula sa isa sa kanilang masugid na follower. Kagaya ng araw ng triplets, si Ces at ang kanyang mga kapatid pinalaki rin ng single father. Kaya naman relate siya sa kwento ng pagsusumikap ni Joel ngayon. Mula po nung namatay yung nanay namin, yung tatay po namin ang tumayong nanay at tatay namin at the same time. Bilang magulang, kailangan palagi tayong malakas. And nakikita ko din, sobrang nag-i-enjoy kayo sa mga videos nyo. Ang mga anak natin hindi deserve ang malungkot na magulang. Pag masaya tayo, mas masaya po ang mga anak natin. Si Ces, nagpaabot din ng tulong pinansyal para kay Joel at sa mga bata. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito para sa mga gastusin namin ng mga anak ko. Maraming salamat po. At ngayong espesyal na araw din, ang mag-aama, hindi nakalimutang dalawin ng ina. Mama, mag-aaral na yung mga anak natin. Alam ko kaya na rin para sa kanila. Mahal na mahal ka namin, mahal na mahal ka ng mga anak mo. Love ba si nanay? Opo. Love. Love you, nanay. Love you. Love you, lalo. Ang kwento ni Joel, kwento rin ng bawat magulang na handang gawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Saludo po kami sa inyong lahat. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Naway naambunan kayo ng good vibes ngayong gabi. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.